2019, pwede ka na mag-create ng project mo right away on the startup screen. And also, nandito na yung mga previous projects mo. So kung meron kang project na nagawa, pwede mo na ito i-click tapos automatic na i-open niya. Now, let's continue with the main screen for Visual Studio. So kung meron na kayong Visual Studio dyan, buksan nyo lang tapos click nyo itong continue without code. This means that we just bring into the main screen of Visual Studio. So Visual Studio is exactly the same as Microsoft applications. Like yung common natin na Microsoft application, Offices, like Microsoft Word, Excel, Access, Microsoft Projects. So lahat ng mga Microsoft applications is meron sila mga similarities. So like what? Meron siyang menu, meron siyang file, edit, view, but on the menu it would be different in every applications, right? So for Visual Studio meron din siya. So meron tayong file, meron tayong edit, meron tayong view, at meron tayong GIT is shared code, which is na-integrate na siya sa Microsoft Visual Studio. This is only available on 2019, but for the previous version wala to siya. Now, debug, we have debug kung gusto niyo i-debug yung codes nyo, analysis, tools, we have the extensions that if you want to buy some extensions or if you want to install some free extensions, okay? We have view, we have window also kung gusto niyo paano ang arrangement ng window nyo. And then we have help kung gusto niyo magbasa pa ng mga codes kung meron nahihirapan kayong intindihin yung codes. Okay? Or usually, andyan naman si Uncle Google. So, pwede kayo mag-search kay Google na lang ng gusto niyo itanong. And then, manood kayo ng mga video in YouTube para sa tutorial for Visual Studio. Kung gusto niyo pang malaman, medyo may maingay I will, i-mute ko muna kayo lahat Okay. Mute ko muna kayo lahat. Tapos, mamaya, magtatanong na lang ako para bubuksan nyo na lang yung mic nyo para malinaw lang sa lahat. Okay. Or pwede kayo mag-raise yung hands para manonotify ako na mayroong gusto magsalita. Okay. Now, Sir Camilo, may gusto kayo tanong? Sige po, sir, patuloy lang po. Nakikinig lang po. Sige. So, ituloy ko lang muna to Okay. So, this is how the Visual Studio. So, kung gusto niyo i-save yung project nyo, mag-create kayong project, dito natin pwede gagawin. Or otherwise, kung gusto niyo mag-create initial project sa startup screen, pwede din. Okay? But this is our main screen. Sino gusto papasok? The process is pretty simple. Kung mag-create lang kayo ng project, napakadali lang. Okay? Pretty straightforward at napakasimple lang. Para lang yung nag-create lang kayo ng new document sa Microsoft Word. Okay? Usually kasi sa atin nasanayan natin sa Microsoft Word, hindi rin ngayon pala no kasi sa Microsoft ngayon pag i-control in mo, automatic na pala siya. But you have the option also if you press control, there's a new from here you need to select for the template. Yeah, from here. So, usually kasi pag may familiar talaga sa Microsoft Word, just control in na lang kayo, 'di ba? Or pagbukas ng Microsoft Word, click niyo na yung blank documents. Okay. Exactly Visual Studio ganun din. So, may process ang Visual Studio. So, parang Microsoft Word din, kung gusto niyo na mamili ng template, ganun din, pwede ang Microsoft Word, 'di ba? So, instead na ang blank template na pipiliin mo, pupunta tayo ng specific template na gusto natin i-download or at saka natin gagamitin. Yan ang Microsoft Word. Ang Visual Studio ganun din. So, kailangan natin mamili ng templates na gagamitin natin.
follow the documentation that I was prepared. Okay, first is go to create new project. Okay, now this is on the startup screen. Now if you want to create a new project on the main screen, you just go on file. Okay, this is exactly the same. Ang pagkakaiba lang niya is yung una kasi nasa startup screen yon. So, pero ang pupuntahan mo papareho lang. Now, if you go on the main screen, if you click on file, then new, then click project. So, dito ka dadalhin. Okay? Now, if you go back, let me close this and let's open this one on this Visual Studio. So dito ka sa create new project. So if click this create new project, dito ka pa rin niya dadalhin. Okay? Exactly the same screen. Okay? Pagkakaiba lang is they have one or two process kung nasa loob ka na ng main screen, which is click mo ng file and then click mo yung project. Whereas kung nasa main screen, nasa startup screen ka, i-click mo lang yung create new project, dadalhin ka na dito sa template kung anong template ang gagamitin natin. So first is create new project, then second is type mo yung isi-search mo yung ESP.NET kasi ESP.NET naman ang gagamitin natin. Okay? So hindi naman tayo mag Angular or mag React, okay? Or mag Android for now. So let's use the ESP.NET. So in this case, i-type lang natin ang ASP.NET, ASP.NET. And then just scroll, make sure na yung language niya pinili nyo is C#, okay? And the platform, it could be all platforms or Windows, okay? Not Android, not iOS or not other of this, okay? Either use all platforms or Windows, okay? Now, then just scroll down a little bit and then you need to find the ASP.NET Web Applications. Okay? Ito naman talaga yung cluster natin, di ba? Web Applications. So, dapat yan ang pipiliin nyo. So, as I mentioned on the document, click itong project and then ASP.NET C# and my type is window and then ASP.NET Web Application, not .NET Framework. Okay? And then click next. So click next. And then yung pangalan ng project nyo. Okay? So to unify, para lang pare-pareho lang tayo. So I add this name, this project would be online task. So I would say online task. So yung naming convention, walang, okay lang yan. Either i-capital or small nyo lahat, walang problema. I-one word nyo lang ang project name. Pwede rin hindi naman to kailangan talaga i-one word, pero just for, para unified lang tayo lahat, okay? Para madali lang natin i-troubleshoot kung may problema man ang isa sa atin, okay? So, pwede tayo, for example, si Ma'am Rosalyn, may problema siya sa code niya, tapos kaya naman ni Ma'am Los. So pwede tulungan siya ni Ma'am Los, ganun. Pero kung yung project na gawa ni Ma'am Rosalyn is kakaiba yung paggawa niyang pangalan, pagkaano. So baka mahirapan si Ma'am Los na mag-troubleshoot kasi nasanay siya doon sa code niya na ganito pagka-setup niya. Okay, so para unified lang muna for the meantime. Follow lang natin yung naming convention natin. And then isi-save lang natin kung saan yung available natin na drive. So, it doesn't matter na isi-save nyo dito sa location na sinabi ko because hindi naman tayo pareho ng drive available sa laptop natin or sa PC natin. So, make it sure na nilipat nyo siya sa tamang locations. Kung isi-save nyo lang kasi dito sa default, nasa mahirapan kayo maghanap nito kung gusto nyo hanapin yung project na to later on. So I suggest magawa ka ng isang folder diyan, tawagin yung ComSafel and then doon nyo ipo-point tong project nyo. Okay? So for this case I have
my ComSafil folder. So dito ko na lang siya ilagay. So select folder. So ito yung location ko. And then solutions name, kung gusto niyo ng lagyan ng kakaibang solutions name, pwede din, pero hindi na necessary yan. So it will be copy as is the same as the project name. Now another important is place solutions and project in the same directory. So pag magawa kasi kayo ng project sa Visual Studio, meron siyang solution or yung shortcut para dun sa project nyo. So kadalasan ito pag hindi mo to i-check, nasa ibang ano siya, usually nasa desktop or nasa labas siya ng folder. Kadalasan nasa labas siya ng folder. Pero mas maganda isama mo siya sa isang folder para next time na gusto mo i-copy itong project na to, for example 2021 1. So empty for now, right? So kung gusto niyo i-copy yung project na yan, pwede niyo ma-copy as is. Otherwise, kung hindi niyo na-copy yung solution file niyo, itong solution file niyo, hindi niyo ito mabubuksan agad-agad on another PC kasi kailangan niyo munang gagawa ng solutions tapos i-attach niyo yung project niyo. Okay? So mas maganda, i-click niyo na to para isang folder lang. Now for the framework, this is the latest framework that available for Microsoft, the stable or released framework that available on the market or available na on the public. Okay? Now, remember that kung magawa kayo ng project, you need always to consider .NET framework. Okay? Kasi may mga especially kung magagawa kayo ng Windows applications. Okay? Ang Windows application kasi lalo na pag ang user niyo is nasa ano pa rin siya, Windows 7. Okay, Windows 7 or Windows XP. Meron pa ba na XP ngayong panahon na to? I think Windows 7 ang pinaka marami pang gumagamit, no? Windows 7 saka Windows 10. Now, pero alam ko may XP pa rin eh, no? Lalo na yung mga lumang PC talaga na ibang company na luma pa yung mga PC nila hindi pa na pinalitan. So we still have the Windows XP. Now, this framework 4.7.2 is not supported on lower version like lower Windows version like Windows XP. Now, kung meron kang ganito 4.7, pag patakbo mo ng program mo, hindi gagana yon. The reason that hindi siya supported. Now, for the web applications, it doesn't matter kasi ang web application is run on the browser. So, diyan na maglalaro yung mga framework mo kung anong browser ang ginagamit ng user mo. Either gumagamit siya ng Chrome or Firefox or IE or Edge. So, diyan na mag-ano yan. Kasi kung mga, yung user mo naman is Windows XP, okay, tapos ang gamit niya doon na browser is IE o Internet Explorer version 4 or version 5, yung luma na Internet Explorer, yung application mo naman doon, gagana yung iba pero kadalasan nun hindi gagana. The reason that, meron tayong, dahil din sa framework din natin, okay, may mga functions doon are lalo na mga ano, yung mga JavaScript hindi na magagana doon, hindi na compatible on that browser. Okay? But good thing naman sa ngayon is lahat ng mga halos mga 90% is nasa gumagamit naman ng mga latest version na. So at least Windows 7, okay? Now then just click the button create. Now we are on the final stage or final screen, okay? Now on this screen, mamili tayo. Ito na yung Microsoft Word na, no? Kung gusto mong empty, gusto mo ng waveforms or MVC or Web API or other template. This is called template, di ba? Now, on this template, ang gagamitin natin is MVC, okay? Again, ito yung ano natin, pinaka-main course natin, MVC. Now, authentication. So, the available authentication is meron tayong no authentication. So,
yung application nyo pwede tumakbo na wala, hindi na kailangan mag-sign in or hindi na kailangan mag-register ang user. Now, it doesn't matter na pinili mo yung no authentication tapos sabihin mo, sir, malapit ako matapos sa project ko, sir, tapos kailangan ko pala ng kailangan mag-register pa yung user pala, kailangan sila mag-login, ganun. So sabihin, ano ba sir, kailangan ko pa bang gumawa ulit ng panibagong project para lang mamili ako ng may pwede siya ng individual user accounts or Windows authentication? No, that's not necessary. Kasi pag yung project mo, anytime pwede mo naman siyang i-add mo yung authentication. Okay, either you will activate the individual user accounts, or if you have school accounts or work accounts or Windows, or if you have DNS or meron kayong domain, pwede nyo gagamitin yung or yung Windows authentication nyo kung meron kayong uh, Windows or Windows Server. Okay, so for this, we are agreed to to use the individual user account. So just click OK, and then the rest keep it as default, and then click the button Create. Now this time, this will take a bit of time. Okay, depende na rin yan sa laptop nyo or sa PC nyo. Okay, kung mabilis yung PC nyo or laptop nyo, parang ganito, it will be take less than a minute, or kung medyo mabagal yung laptop natin, about siguro maybe maximum 5 minutes or less. Now, this is now web application to. Welcome to web application, everyone. Now, from here, ito na yung pinaka-project natin. So, what Microsoft can offer to us, or what Visual Studio can offer to us as a developer. So we call ourselves as developer or as a programmer, because usually it is people who are really on this field are using the Visual Studio. So since you are now part of this community, so I would say welcome to Visual Studio, or welcome to the world of programmers. Okay, is there any questions? May mga katanungan po ba tayo dyan, or meron pa bang hindi nakaintindi doon sa paano natin mag-create ang project? Tanong lang po. Aba, baka nakatulog na ata lahat ng estudyante ko. Wala sir, inspired po kami. Inspired ba? O akala ko nakatulog ka na, Ma'am Rosalyn, ha? Hindi po, following naman kahit papaano. Okay. So, Thank you. no worries. Ito, pwede nyo to pwede nyo tong gagamitin sa trabaho nyo. Okay. Magagawa lang tayo ng simple application na later on pwede nyo naman to i-enhance more and more. Okay. Now, okay, let me continue. Now, tapos na tayo. Na-create natin yung project natin. So, ang tanong mo is, sir, ano ang susunod? So, susunod is parang Microsoft Word lang din, di ba? So, nagbukas ka na Microsoft Word mo. Say, meron kang template na, yung template na ginawa natin kanina. So, ano ba susunod? Susunod is, magagawa ka ng content. So, now, this is the hardest part of being a programmer. Being a programmer is, kailangan mo maintindihan yung concepts. Okay, concepts, saka content ng application na gagawin mo. So, before, lagi ko talaga ina-advise sa mga estudyante ko din that before you do any development, okay, even now, ito pa rin lagi ko sinasabi, kung gagawa man kayo ng application, unang-una is kukunin nyo muna yung content ng application na gustong gawin nyo. Dapat naintindihan nyo yung buong concepts, kasi napakahirap naman kung hindi nyo gagawa kayo ng application pero hindi nyo naintindihan yung concept ng application nyo. Okay? Being a programmer, kailangan nyo natin maintindihan yung buong concept. Now, pangalawa is, concept and content, pareho lang yan, di ba? Kasi kung alam mo naman yung content ng application, ng project mo, mas madali siya, or yung application mo. Now, next is, meron ka ng content,
meron ka ng content at saka naintindihan mo na at saka alam mo talaga kung paano gagana yan, di ba? The only thing na pagkakaiba is gumagana yan sa ngayon through manual process. For example, may nanghiram ng libro sa library, di ba? So kung for example wala kayong system, palagay lang natin wala pa kayo talagang sistema. Paano ba ang gagawin doon? So ang ginagawa nyo, okay, sabihin ni Richie or si Richie Benedito, sabihin ni Richie na Ma'am Rosaline, hiramin ko tong libro na to. So ano bang gagawin natin as a manual process? So isulat mo, 'di ba? Ilalogbook mo. Kukunin mo yung information ng libro, tapos isulat mo ngayon sino nang hiram, kailan nang hiram, at kailan niya maisasauli ito. 'Di ba? 'Yun ang mga information, 'di ba? So alam mo yung content, alam mo yung concepts. Now, pangalawa is kailangan mo ilatag 'yan, 'di ba? Now, kung gusto niyo ilatag 'yan, first is kailangan niyo i-design. Ano bang ibig sabihin i-design? Ah, wag yung i-design yung application o yung concept nyo direct to the application or direct to the development screen kasi mahirapan din kayo kasi yung sinasabi ko sa iyo or yung naintindihan mo is ano pa yun, concept pa lang yun, di ba? Konsepto pa lang. Okay? Now, bago ka pupunta doon sa development is kailangan mo ilatag. Paano ang ilatag? So, kailangan mo yung i-flow chart. So, dito tayo sa insert. Pero hindi to kailangan na hindi ko sinasabi na gagawin to nyo ngayon ang sinasabi ko lang, this is the standard way kung paano kayo mag-design ng application. So, I would say on start, tick start, okay, ito sa simula. Now, insert. So, I would say down, arrow down. So, this is a floor charting. Now, yung iba naman na hindi makaka-relate nito, again, kung gusto niyo talagang matuto, isa to sa mga prerequisite na kailangan nating intindihin. Okay? Reason that, kung hindi natin alam yung buong flow ng gusto nating gawing application is mahirapan tayo sa pagde-design natin. Okay, it says start. So start is ano bang gagawin after start? So you say create form or registration form. Okay. Now, pagka-create ng registration form, ano mo yung mga mandatory? Okay. What are the mandatory fields na kailangan mo? Okay. So, okay, gusto ko pong pababa. Tapos, tinatanong ko yung sarili, tinitingnan ko yung concept ng project na gagawin ko is, kailangan siya ng form. Now, sa form niya, ano-ano bang mga mandatory? So, pwede mo i-list down lahat ng mga fields na kailangan. Okay? Mas maganda yan, di ba? Kasi kung tulad yung sinasabi ko kanina, kung ilalogbook nyo naman yung libro na hiniram, so unang-una is isulat nyo yung book information, di ba? So book information is under on a specific form. So meron tayong isang form para dyan. Now 2 is a user information, kung sino naman nanghiram, di ba? So another form. Okay? Sana sinubukan kong i-explain lang yung mas madalian lang nating intindihin, okay? Now, so ganito, so sa application natin is anong una, start, then create registration form, and then ang tanong natin dito is all mandatory fields are fulfilled or filled. Di ba? Tanong na, di ba? So, sa application natin ganun din, di ba? So, kung lahat ba ng information o lahat ng information na nasa form na binigay mo kay Richie is na-fill upan ba niya? Or sinulat mo ba lahat? So,
dito is, no, this is wrong. Sorry. Dapat hindi siya square. Dapat ganito siya. Saan pa ba ibang ito to. Okay? Kasi conditional to eh. Conditional. So, nagtatanong ka kasi kung lahat ba ng mga fields na nandyan is na-fill-upan siya or wala. Now, either yes or no, right? Kung totoo or hindi. Kung totoo naman, bababa ka. Ngayon, kung hindi totoo, doon ka sa no. Okay? Say, nangyari. My gosh. Now, this is yes. Pababa. So, lahat ng pababa, yes. Lahat ng no is right or left. Lagay na natin sa right side. Okay? Kung is all mandatory fields are filled, if yes, then pababa, continue ka. If no, then babalik ka doon sa form. Okay? So, paakyat. Saan ba paakyat? Ito. Okay. So, simple as that, right? So, start. Then, registration form. Ang tanong ka, is it all mandatory fields are fulfilled or are filled? Then, if no, then babalik ka doon sa registration form. If yes, bababa ka, continue ka kung anong gusto mo gagawin. Okay? So, ganyan lang. So, the whole applications, ganun ang gagawin mo. Pero hindi necessary na talagang detalyado mo kasi kung detalyado naman, magpalit ka na lang ng career mo. Sabihin mo naman, mag-technical writer ka. Okay? Sa trabaho talaga to ng technical writer. Ito. Alam niyo kung nasa magkano ang sahod ng technical writer sa Pilipinas? Because when I was in the Philippines as a lead programmer, meron akong dalawang technical writer plus isang project manager. Now, sa technical writer pa lang, nasa mga 30 to 50,000 minimum sahod niyan. Okay? So, sila nagagawa ng buong concept ng application. So, bago ipasa nila sa akin, lahat na review na nila yan. Tapos, pag ipasa nila sa akin as a programmer, dito na susundin ko, okay, ito pala gagawin ko. Okay? So, kung hindi pala fill upan, dapat pabalik ako dito. Tapos, kung okay naman, is ito. Pero dapat, sa mga technical writer talaga detail dyan. Ni-specify kung ano yung mga field na kailangan naka-fill up. Kung hindi naman to, isa sa dito is missing, babalik ako dito. Okay? So, ganyan ang trabaho ng technical writers. As a programmer, kailangan natin to. Kasi we cannot design an application na hindi natin alam kung anong mangyayari. Okay? Now, this is pretty basic information kung paano tayo magsimula ng isang project. Now, let's go back on Visual Studio. Now, currently, meron tayong idea kung anong gagawin natin. May content na tayo. Okay? Now, sa sunod, anong gagawin natin? So, meron idea, may concept, may content. Pareho lang yan, di ba? Now, meron na rin tayong process flow ng application natin. So, and then, meron na tayong template. So, ito yung pinaka-project template natin. Sa simula, empty to eh. Ito yung pinaka-empty. So, anong gagawin natin una? Sa sunod. Sa sunod na gawin natin is i-testing natin yung template natin kung kagana. Now, to run the applications, okay, simple lang Kung gusto nyo patakbo yung application nyo, i-click nyo lang itong play sign sa top. Tapos, meron siyang arrow down. Meron siyang drop down list, okay. If you click on the arrow down on the corner right side, mamimili kayo dito kung anong browser ang gagamitin nyo. For instance, sa example na to, kasi sa PC ko is I only have Google Chrome.
So, Google Chrome lang nandito, okay? So, pwede ako, Google Chrome lang talaga naka-default sa akin. Or otherwise, pwede ko papaganahin ang Microsoft Edge, okay? Explorer, Microsoft Edge. Ito lang naman yung default na dalawa default ng Windows eh. Now, Chrome is another optional applications, okay? Hindi naman to kasama sa Windows kung mag-install kayo. So, separate nyo i-install yan. Now, since Google Chrome is my default web browser, yung default browser ko, so yan ang nakaselect siya by default. Now, so just click this please sign, and if this Chrome, then it's better, okay? If you don't have Chrome, make it sure that you have selected this Microsoft Edge. Kung wala kayong Microsoft Edge, baka yung laptop nyo is you are still using Windows XP, then you can use Internet Explorer. This will work Internet Explorer. So first, let's run this project using Chrome. Then let's try to run this project on lower version or lower browsers. Then let's see what is the difference. So simple as that. I-click mo lang yung play sign, tapos magde-debug na yung application nyo, dadalhin na kayo sa yung pinaka-project nyo. Ito na yung pinaka-project natin, di ba? Now, this is a perfect, or this is a working project. So meaning, itong home, i-click ko itong home, gagana. Kung click ko itong about, gagana. Kung i-click ko itong contacts, gagana. I-click ko itong registration, gagana. Kung i-click ko yung login, gagana. So meaning, this project is 100% working. Oh, sorry, this template is 100% working. So kung meron na kayong domain, kung meron na kayong domain available, so pwede nyo ito ipa-publish na doon sa domain nyo. So kung for example, meron kayong pangalan doon na www. Sorry. Yes, Sir Camilo? Mali lang yung pagpindot ko, sir. Okay. Pero may tanong ka? Tatanong ko lang yung sa pagdating ng start, yung naging overview nakalagay eh. Overview, connected services, saka publish. Ano po? May pagtapos na nag-create ako ng project, may lumabas na online task overview. Oo. So, kini-close ko lang kasi yan ganina without saying anything. Close lang yan. I-close mo lang yan kasi dito lang yan eh. Hindi siya nakikita dito. Pero nasa file yung kasama yun doon sa file na overview lang yan eh. Hindi naman siya sir. I-close mo lang yan. Okay, sir. Salamat po, sir. Dapat nandito lang yan eh. I-close mo lang yan kasi yan lang yung natapos mo na yung pag-create ng project. Kung saan mo na i-save pangalan ng project ganun. Pero that's not necessary. Just close lang yan. Okay. Okay, let's run it again, this project. So ito na yon. So this is using a Bootstrap frameworks. Now, again, ano sabihin, sir? Ano pinagsasabi mo, sir? Hindi naman naintindihan yung mga pinagsasabi mo. Now, on currently kasi, kung if you are part of nasa programmers community ka or being a developer, naintindihan mo agad yung pag tingin mo pa lang sa isang website, alam mo na kung this is using a Bootstrap or using a customized CSS. Okay? CSS. So, for styling, meron tayong tinatawag na CSS, which is the standard, right? This is yung dati pa talaga, CSS naman talaga yung ginagamit natin. Lahat ng website naman, lahat ng CSS. Ngayon, meron lang framework na tinatawag na Bootstrap. Bootstrap is a framework which is siya ang gumagawa ngayon ng mga CSS ng isang website, okay, or template ng isang website. So instead dati tayo ang gagawa ng, for example, H1. Gawin mo H1, H1. So ano ang size ng H1? Size, color, 'di ba? Font. 'Yun. Ito gagawin natin 'yan. Okay? Which is
napakatrabaho talaga siya. Okay. So sa ngayon, meron ng tinatawag na Bootstrap. So ang Bootstrap, pwede ka na mamili ng anong gusto mong anong gusto mong template. Tapos yun na yun, lahat nakakulay na. Parang ganito, di ba? Lahat nakakulay na, lahat mga buttons nandiyan na. So, yan ang Bootstrap. Then Bootstrap is meron siyang mga premium at saka meron din siyang mga libreng templates. Now, Bootstrap is an open source. So, pwede siya gamitin natin sa walang bayad yan. Okay? Because this is an open source. Now, kaya nga yung Visual Studio is meron siyang kasama na. Pag mag-create ka ng web application is kasama niya is Bootstrap na. This is a responsive layout for web applications. What do you mean by responsive? Kasi kung pansinin nyo, yung mga non-responsive, okay, dapat maintindihan natin to. So, responsive, saka non-responsive. So, kung yung mga responsive na mga website, pag bubuksan nyo sa malilit na screen, sumusunod siya. Pero kung yung mga non-responsive, may mga, alam ko, Facebook ata, non-responsive eh. May Facebook ba ako dito? Responsive ng Facebook. So, dati kasi hindi ito responsive eh. Yung unang-unang ano nito. Okay. Now, so responsive meaning pag papalitin ko yung screen, nagbabago siya. So, this is the wider screen. Tapos palitin mo ng palitin hanggang umabot sa doon sa pinakamaliit na screen is ito yung magiging layout na. Now, this is responsive layout which is offered by Bootstrap. Okay. Now, as I mentioned earlier, Bootstrap is a open source framework na pwede natin gamitin. So, puntahan mo lang yung Bootstrap. Sorry. So, this is the Bootstrap. Okay, pwede nyo basahin to kung may extra time kayo. But this is not necessary kasi i-guide ko naman kayo kung paano natin gagamitin. Now, so dito pwede nyo i-download to tapos i-attach nyo sa application nyo. But for the web applications, hindi na kailangan. The reason that, kasama na yan. Okay? Kasama na yan. So pag-create pa lang natin ng project, automatically sa Microsoft web applications, sinama na niya yung Bootstrap. Dati hindi naman Bootstrap ang nakasama ito. So when like in VC3 or in VC3, I started in VC3, in VC2. Hindi pa siya. Meron siyang sariling CSS na binigay ang Microsoft, which is si non-responsive CSS. And then nung nag-boom ang Bootstrap, itong ginawa nila, ni-integrate nila yung Bootstrap automatically. So, how to know what version of Bootstrap that has been available in our project? So, to do that, you go to the content, okay? From content, meron tayo ditong Bootstrap. Now, from the Bootstrap, malaman natin we are using version 3.3. So, ito yung Bootstrap na version 3.4.1. Okay? Now, this is the link. Since it is open source naman kasi siya, so nandiyan lahat ng mga libre na Okay? Now, so since this is a version 3.4, kung gusto nyong gagamit ng mga components yan, doon din kayo sa version na to. Kasi hindi kayo pwede gagamit ng version 5 o version 4. The reason that may iba naman siya mga commands compare mo doon sa compare mo siya sa version na to, which is version ano yan? Ito. So dapat dito lang tayo kasi ito lang yung ito yung tawag nito. Ito yung compatible sa project natin. Okay, so we are using 3.3.4.1. So meron tong latest na version 4 and alpha version 4.6. So stable is version 3 4.1.
Now, dito is meron tayong tinatawag na components. Okay? Ito yung mga components. Ito mga icons na to, pwede natin gagamitin yan in our applications. Yan yung mga icon na. So, sinasabi mo, sir, paano ba yung mga icons ng application? Na katulad ng, the best example is Facebook, di ba? Yung Facebook may, kinocross ko ba yung Facebook ko? Yung may mga icons siya. So, katulad yan, yan, mga icons yan, di ba? So, lahat ng mga icons na yan is kasama yan siya sa template. Okay? So, for the Bootstrap, free Bootstrap na ginagamit natin is ito na yung mga icons na libre natin gamitin. So, how to use this? You just copy and paste. Like for example, I want heart. So, just copy that. So, tumatakbo ba yung project natin? Tatakbayin muna natin. Now, okay, so we are on the home screen. Meron siyang tatawag na ASP.NET. ASP.NET is a free, blah, blah, blah. Okay, so ito pwede mo ito babaguhin, pwede mo deletein. Lahat ng mga static or mga libre na or kasama doon sa initial na creation ng project natin. Now, to do some changes, okay, again, for now, this is I'm just giving you for the overview, but we're not yet starting on the project kung paano natin gagawin yung project natin. So, I'll just show you some capabilities or paano ba natin ibabaguhin itong libre na or yung standard layout ng web applications. Kung paano natin tanggalin to or babaguhin ang kulay nito. So that is a basic HTML. So for now, today and next Friday, we will focus on HTML5. What is HTML5, di ba? Yung sinasabi ko sa yung nakaraan, paano natin magawa ng kulay, magawa ng button, paano natin palitan ng kulay, paano natin palitan ng pangalan. Those are all under on the HTML5. So, ito, gusto nyo pa to, ditong portion na to. So, mag-enjoy pa kayo dito, okay? So, I'm sure you still have 2 to 3 weeks mag-enjoy kayo kasi hindi pa sasakit ang ulo nyo. But by the next, after 3 weeks, is we will focus on the controllers, which is the brain on or the processor of the applications. So lahat ng mga processor niyan dito yung ginagawa. But lahat ng mga nakikita ng mata natin is dito sa view, which is dito. Now, so since HTML5 is a view, so dito muna tayo sa view maglalaro. So we don't care about the controllers for now. Let's enjoy for the moment paano natin papagandahin, kulay-kulay dito, kulay doon, palit ang kulay dito, palit ang text dito. Those are under HTML5. If you are enrolled in Consopel for basic HTML and they have also advanced HTML, siguro makaka-rate kayo nito at saka kayang-kaya niyo na ito dito. Pero kung wala kayo na yan, supposed to be kasi yan ang prerequisite bago mag-enroll ng web development at saka web applications. The reason that when they try to do that prerequisite yung dalawa, yung kadalasan nag-enroll sa HTML saka advanced, pagdating sa advanced HTML ilan na lang. Tapos pagdating sa web application, palagay natin 20 ang nag-enroll ng HTML, di ba? Kasi dahil HTML ang mandatory. Ngayon, pagkatapos ng cluster na yan, next is advanced HTML, di ba? Nagiging ano lang yan, magiging 10 or less than 10 na lang. Pagdating sa web application, madalang ng 5 yan. So, mayroon yung isa or 3 ang mag-enroll ng web application. Hanggang nawala, walang mag-enroll ng web application dahil aabutin ka muna ng 3 cluster, di ba? Napakagastos naman eh. Kasi mandatory. Unlike yung mga iba naman na may experience talaga sa development na basic development, pwede naman sila mag-jump sa web applications. Okay? So that's why yan ang nangyari. Now, again, we are on the HTML5. So, enjoy muna natin itong 2 weeks na to for the next 2 weeks. Now, so paano natin i-add yun, sir? So, iba yung tanong, sir. Paano natin i-add to? Sabi mo nga, copy and paste lang. Oo, copy and paste mo lang yan. Copy. Tapos, puntahan mo yung view mo. So, view, nasa home tayo, di ba? So, if you go here,
click this one. This is your home. It will bring you on the home page, diba? Ito yung home page natin. Now, so home, dito ka sa home. Tapos sa home naman meron siyang tatlo, index, contact, and about. So yeah, meron tayong index. This is our home, about, and contact. So let's add this one on our home. So click on home or index. Now this is our home screen. So kita nyo, pareho-pareho lahat ng information, di ba? Pero walang button dito. Sabi mo, oh sir, pareho nga, pero yung kulay naman, di lang, puro itim lang naman nakikita ko sa ano natin Itim, yellow, pula, saka ano to, ang kulay to, brown, blue, yun ang nakikita ko sir Of course, this as I mentioned earlier that we are using MVC. MVC is 100% codes, wala tayong UI. Okay? Since wala tayong UI, lahat yan copy and paste. So, kakopy lang natin, galing dun sa template natin, tapos i-paste lang natin. So, I would add that here under before, after each one. So, I would say I plus, and I just paste this, and then save. And then let's go back to here, and then let's refresh. Wow, I have heart. Ba? Heart ka na agad, oh. Diba? Simple lang. Sabi, akala nyo kasi napakahirap na no? Sir, paano ba yan, sir? Mukhang papahirapan nyo kami sa web application, Hindi, lahat, sabi ko, lahat yan nandyan na. So, nandito na yan. Just copy and paste. Ang alamin nyo lang kung paano, saan nyo ilalagay, ano ang purpose yan, bakit kailangan nyo yan. Okay? Now, okay, gusto nyo palitan ng kulay. Okay, palitan natin ng kulay. So, I would say, this is the class. Now, I would say text danger. So, meaning, anong kulay sa danger? Pula, di ba? So, dapat pula yan. O, di ba? Pula na. Paano palakihin? So, palakihin, tingnan natin kung paano palakihin yan. Palakihin to siya. So, kailangan mo siyang i-LG. Dahil libre lang kasi ito. Tingnan natin kung paano siya palakihin. Pero kung pwede mo siya ilagay sa H1, lalaki din yon. So, kung itag natin siya under H1, kung ipasok natin under H1, so dapat lalaki ito. Okay? C. So, kasing laki siya na H1. Or kung gusto mo siyang i-specify talaga specific size, I would say you need to create your own style. Let's say font size larger, X large. Okay, say gano'n siya kalaki. Ganito siya kalaki lang ang X large niya. Pero pwede mo pa rin specify ang size number mismo. So, let's say 20 px. I would say 80. Okay? Now, next is ano ba? Ano pa bang gusto natin mayari? Buttons. So, balikan natin dito. Sana yun? So, marami dito. Lahat nandito na. So, yan ang icons. So, ito yung kung meron kang star. So, for example, itong libro na yan, yung box information na yan, yung lahat ng user mo dyan is pwede siya mag-tag ng stars kung ilang stars. So, pwede nito gamitin. So, stars is nandyan na, gawa na. So, just copy and paste. Simple as that. So, I would say I will add that on the bottom. So, this is my row. And this is my column. So, this is column 4, column 4, column 4. So, maximum columns, grade columns. Sorry, for the grade for HTML5. You need to understand also. Grade is maximum of 12 columns. So,
max width is 12 columns. Rows is unlimited. So, pwede kayo magagawa ng rows as many as you wish. Now, since maximum is 12, so you Sir, can... tanong. Okay, tanong lang. Doon po yun sa kanina, nilagay niyo yung large size. Pag right-click lang ba yun, nakikita na kaagad yung mga size and everything? Ano po yung right click? Yung kanina po, na naggumagawa kayo ng heart-heart. Hindi, kinapi lang natin yun. So, una-una, Kasi, kinapi natin ayan dito. po yun, nagtatype kayo kanina doon sa heart-heart. Ito, di ba? Kinapi lang natin to dito, di ba? Ulit. So, okay. So, ano pa bang ibang kulay dito? Ibang fonts. Icons dito. User. So, copy mo lang to. Copy. Right-click. Right click copy. Or Control C. Okay. Okay? And then, balik ka dito sa, ito ba pinili natin is nasa index tayo. Now, on the index, I would say, ilagay natin dito sa baba. Now, they have 4 columns. 4 columns by 12, right? Saan ba yung project natin? Okay. 1, 2, 3. Now, each of these is 4. 4 times 3 is 12. So, as I mentioned earlier, we have maximum of 12 columns. So, 12 columns, we can, pwede natin i-group yan. So, pwede natin by columns 1 or 2 or 3 or by 4. So, dito, this is by 4. So, we have 3 columns. Each column has 3. So, that would be total of 12. Now, kung nagdagan mo pa ng isa, pababa na yan. Okay? So, kasi, di ba sinasabi ko maximum 12 lang. So, meron tayong 4, 4, 4. So, 12. Ngayon, kung magdagdag ka pa ng isa, so, 16, dito na yan sa baba. I-paste ko lang dito, ma'am. Ma'am Rosalyn ba yan? Nagtanong? Ito yung kinapin natin, ma'am Rosalyn, ha? Okay, so, copy ko lang to. Lagay natin. Hindi ko Lucy po, sir. Sorry? Si Luz. Oh, ikaw pa yung Ma'am Los. Lucy. Okay, Ma'am Los. Okay, so, kinapi ko lang to. Nag-add ko ng another column and then yung kinapi natin ganyan nilagay ko lang muna siya dyan sa baba. So, wala to siyang effect. This is just a text. Text lang to. Okay? Kasi wala naman, hindi naman natin siya nilagay ng sa tags. So, again, meron naman tayong ibang words na tinatawag na tags. Ito yung tinatawag na HTML tags. Siguro, aralin na lang din natin no, kung ano-ano ba yung mga HTML tags. HTML tags like div, h2p, those are the HTML tags. So, I save this and then let me go back to our project and then refresh. O, diba? Sabi ko sa inyo, bababa siya. The reason that, maximum kasi 12 lang. So, dahil 12 na sa taas, bababa siya. Dadalhin niya sa baba to. Now, kung gusto mo to na i-maximize mo to, gagawin mo tong 6 or maximum, gawin mo siyang 12. So, itong size na to, kukunin niya yung buong row na yon, buong columns na yon. So, gawin itong 12 to siya. Ayan, sir, excuse me. Sir, balik. Ayan. Kasi kanina doon sa may open and close open and close quotation kanina yung yan ang color, medium, 12. Okay? Po, sa baba po ng bar na yan, yung cursor mo, yan. Okay, Yan ito? po, yan. Mayroon po ba yan, sir, na i-right click lang tapos pwede na naming piliin yung color, medium size, tapos 12, ganyan? Meron. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina na magagawa ka ng sariling styling. Ito, diba? May styling tayo. Mamaya, i-ano ko sa'yo, Ma'am Los. Meron siyang drop down, so pwede ka mamili din. Ayun. Pati sa color, pwede kayo mamili. Pero kung Okay. gagamitin mo yung sa bootstrap, meron siyang drop down din katulad dito. Okay? So malinaw na ha. So, sa columns tayo. Sa columns, so meaning 12 yan. Okay? Now, nandito yung text natin, no? Ito. Nasa baba siya. So, okay, nandito. Okay. Hindi siya naisama sa kasi nasa isang row siya, 'di ba? Dapat dito siya sa baba. Ito ba ito? Nasa baba siya.
hindi siya kasama dyan dahil hindi natin ito siya pinasok in any of the columns. Okay? Intindihan niyo ko? So, lahat ng pinasok natin dito, ano to, iba, area yan, di ba? Area. Area niya to, area niya to, area niya yan. So, sa area na yan, dahil ito, hindi natin siya pinasok in any of the area, so dito siya sa pinaka main area niya, which is row. Nasa row siya. So, hindi siya under ni column 1, column 2, column 3, column 4. Ngayon, pag ipasok ko siya under sa last column, itong column na to, dito, so, sa display, ay in-expect ko na dito siya sa loob na to. Okay? Hindi siya pwede dito, hindi siya pwede dito. So, I just save, Control S, okay? And then, go back to our applications and just refresh. Nandito na siya. Okay? So, dati dito yan, di ba? Sa taas. So, ito, pwede ko ito ilipat-lipat dito. Okay? Siguraduhin nyo lang kung saan yung group niya. Yung group niya, dapat doon muna siya ilalagay. So, ito isang group. Isang group. Now, in order that this will be interpreted by the system that will say, what is this? Diba? Kasi ito sinatawag na text lang naman yan. So, i-display ko lang as text. Hindi niya din-display na ganito. Or this is a user icon. To use this or to translate this from ordinary text to specific icons or functions, kailangan mo siya ilagay sa isang tags, HTML tags. Within the HTML tags, kailangan mo rin siyang gamitan ng class. Okay? So, I would say P, I will use paragraph HTML tags. Okay? And then, just open, okay. Kailangan ko pala itong baka malilito kayo. Now, sa mga hindi pa nakapag-enroll ng HTML, so walang experience sa HTML. Now, to start the HTML tags, you must type first the less than character, okay, and then the HTML tags. So we say less than, then you type the HTML tags. HTML tags, I believe it is not part of this tutorial because this is purely for MVC, but they are also tutorial for the HTML tags. Okay, it would take you really for HTML tags alone, so these are all the HTML tags. So, kung aralin nyo talaga yan, maybe a year para maintindihan natin lahat. But we don't need to, okay? Mga basic HTML tags lang naman kailangan natin. So, one of these HTML tags here is P. It should be here. P. There, this one. Define paragraph. Now, so P, and then to close this, so you need to have a greater than sign. Okay? So meaning this is a paragraph, this is HTML tags, and this is the begin, this is HTML tags, and this is the end. Now on Visual Studio, automatically gagawa din siya ng end. Ito yung ending kasi ito yung pinaka-start, ito yung pinaka-end. So katulad dito, di ba? Sinasabi ito yung div start and ito yung div end. So ito isang group yan, di ba? Nasa isang circle ka, kumbaga. So kung to pwede ko to ibaba, wala naman problema kasi ito sasabihin ng isang group lang yan. Okay? So hindi kailangan na magkatabi sila or makaganyan or naka-inline sila. Pwede mo siya ilang line, walang problema, walang effects yan. Okay? So sinisave ko lang, save or click this and then go to our application and then refresh. Okay? So since wala akong nilagay, nothing, so wala din, di ba? Walang display, wala. As in wala. Now, pag ipasok ko to inside sa P, ano mangyayari? Sige, tanong. Ano mangyayari? Dito, pag pinasok ko siya inside HTML tags P, which is paragraph, this icon inside this. Ano mangyayari? Ano expected natin na output? Anyone has an idea? Text pa rin, sir. Galing. Text pa rin, of course. That will always stay as text kahit na nasa loob siya ng HTML tags. Diba? Sabi ko sa inyo ganyan. Nasa loob siya ng HTML tags pero
another requirement siya is nasa loob siya ng class. Okay, so nasa sa loob siya ng class. That class will be translated into specific icons or whatsoever it is, because that class is the bootstrap function. So ito na yung pinaka-CSS ng bootstrap eh. Ito na yung framework ng doon na gagana ngayon si bootstrap. But this one, this is not a bootstrap. Okay, this is just an HTML tags. These are all the HTML tags. So hindi, wala pakialam si bootstrap dyan. Wala, sabi ni bootstrap, wala akong pakialam dyan. Text lang yan, display mo yan. Now, to prove this that this is true, so just save and refresh. So dito pa rin siya. Okay? Now, if you want to translate this, so I would say on my tags, I will say class, type class, then you will have see class down. Diba? Meron kang drop down na class. Just press tab and then automatic na niya na i-complete yung buong text. Now, from here, sila sabi ng bootstrap, o diba? Sabi ng bootstrap, okay, gumagamit ka ngayon ng class ha. So, anong gusto mong class na gagamitin ngayon? Meron siya mga class na libre na tawag nito, na pwede pagpipilian. So, actually, yung mga sinasabi natin ganyan ng icons, nandito na oh, diba? You need the band, circle, barcode, FC barcode. So, just save. Gagana yan or hindi? Tanong na naman ha, tanong. Sinong may idea? Anong ita-translate na bootstrap nito with this class? Is there a text or is there any action to be done by the bootstrap on this line of code or not? Ano lang, guessing lang. Barcode, icon. So ano i-display ni anong expected natin na display? Barcode. Barcode? Mm. Okay, so let's cut this and put it down para malalaman natin kung ano ang maging output niya. Okay? So, nilabas ko lang yung icons na pipiliin natin. Supposed to be i-display natin. And then, we just select the icons that which is available on the drop list of class. Now, you just save. And then, let's go back to our application and then save. Refresh. This is not a this is not a barcode. This is not a barcode. Okay? Now, if you see the barcode, dito. Find barcode. Maliit na barcode yan, sir. Oh, dapat ganito ang barcode. Sino yan? Oh, magaling yun ah. Maliit na barcode ah. Sino yan? Ay, ikaw Ma'am Rosalie ah. Hindi po, sir, si Luz. Si Luz ba yun? Sorry. Sir, paborito niyo si Rosalina. Kaya paakala ko si Rosaline nga eh. Kasi ito yung Kasi nauna yung pangalan ko dyan. Okay, sorry. Tab. Now, Ma'am Luz, hindi yan siya malit na barcode ha. This is the barcode. Okay? Na yun kasi mali yun. So, that's considered as HTML tags. Pero dahil mali siya, wala siyang mai-display. So, naka-box siya. Okay? Malit na box. Pero, that's ang sinasabi ng bootstrap. Hindi ko nakikita yan. Sabi yung class na yan. Hindi ko naintindihan yung class na yan. Reason that na hindi niya natatranslate ng tama is because kung titingnan mo yung documents, ito yung pinaka-documents ng bootstrap ha. So, ang sabi ng bootstrap, kailangan, okay, i-paste natin ba dito? Okay, kailangan, sabi ng bootstrap, kailangan mayroon ito, saka ito yung pinaka-class mo. So, dapat, para ma-translate niya na that is an icon, magsimula siya ng glyphy icon, and then the icon that you want to display. Okay? So, simple, right? So, kung babalik ka dito sa code natin, ang di-display natin is just an icon. Pero, hindi na natin binigyan ng instruction si Bootstrap na icon yan. Okay? So, para ma-identify yan na that's an icon, ilalagay lang natin to. That's it. And then, just save. And then, let's go back to our applications and then refresh. Okay? Yan, no? Ay, may bar na siya. O, barcode na siya.
Now, this text sa baba, wag niyo itong yan, kasi ito yung text natin lang na dito. So, tatabi lang talaga yan dahil that is before or after our HTML tags. Now, kung ito naman gusto mo ilagay, so I just cut this and paste it here. Save and then refresh. So, ito naman siya. Okay? Meron bang nalilito dyan? Or meron Wala, bang sir. naguguluhan dyan? Okay lang, sir. Ang ganda. Panoorin Na-amaze namin. kami. Si Ma'am Jami nandito pa ba? Nandito pala si Ma'am Jami. Ma'am Jami, masyado kang tahimik ha. Dalawa lang ibig sabihin ng tahimik eh. Either nalilito ka na or sumakit na yung ulo mo. Isa lang pala yun, no? Hindi naman. So kaya pa naman. Sir, pwede yun naman kumakain. Pwede naman. Breakfast na. Oo nga, breakfast pa ba to? Alas 11:30 na. Brunch. Okay, we still have like 15 minutes before this. Okay, so HTML5 is napakasimple lang, di ba? Napakadali lang. Either mag-play ka ng video or mag-attach ka ng YouTube video or kung meron kayong mga video sa content server nyo, pwede nyo i-display sa HTML5. Automatic na yan magdi-display. That is the power of HTML5. Okay? Now, to change the color, either you will use the color coding of Bootstrap or you can define your own colors. So, ano bang gusto mo mangyari? So, kung gusto mo, ayaw ko nang mag-define ng sarili kong colors. I want to go on the standard which is available on available for the Bootstrap. So, to do that, saglit lang may nag-iingay eh. Okay, to do that is we just need to go on the colors. May color ba dito? Buttons maybe. Okay, but I need the colors, all available colors. Okay, so these are the standard colors that we had. We had red, green, blue, yellow. This is success. This is info. This is warning, and this is danger. So this is the standard colors that available for us. But pwede natin gagawa ng sariling colors natin, okay? Now, so I would say here text. Now, ang ibig sabihin naman nito is text, meaning text is text. Text is text, no? Parang nalilito na rin ako sa sarili ko Text, so meaning yung text gusto kong babaguhin yung kulay ng text. So, kung babaguhin mong kulay ng text, gagamitan mo ng word na text. And then, mamimili ka ngayon kung anong gusto mong mangyari sa text. Either, isi-center mo siya, or i-text danger mo siya, kung gawin mo siyang pula, i-hide mo siya, gawin mo siyang blue, info is, anong kulay ang info? Blue nga, sky blue. Okay, so kung gagawin mo siyang success is green. See? Kung gawin mo siyang danger, alam na natin na danger is red, right? Kung gusto mo siyang warning, yan ang warning. Parang brown. Okay, now, if you want to go for the size on this, there's also available size for Bootstrap, but actually, nakalimutan ko na rin kasi matagal na akong hindi gumagamit ng standard na Bootstrap. May sariling may premium templates talaga akong ginagamit. On the premium templates, may sarili naman siyang manual. So pwede mo susundan yung sariling manual niya. But for the Bootstrap, kailangan natin susundan yung specific lang niya. Manuals niya. So size. I need the size, inputs.
Okay, anyway, madali ng paglaro niyan size. We can go for different HTML tags, or otherwise we can create our specific uh, styling. Now, I would say this would be text center. Now, imagine that sa isang HTML tags, pwede kayo maglagay ng a lot of combination of classes, not only just a single class. Kasi ano naman to, i-interpret naman ng application to na ito para sa icon, ito para sa color coding, ito para sa center. So meaning, isi-center ko to. Tingnan natin kung magsi-center ba siya. So hindi siya nagsi-center kasi ito is hindi siya sa loob ng P. So para papasok to sa loob ng P, para papasok siya sa loob ng paragraph, because this is not a paragraph now. This time this is not a paragraph kasi i-translate niya to as an icon. So to make this as inside a paragraph, so let's change this to any HTML tags. I would say B, this is bold, and let's create another paragraph at the top. Say class center, but I want this icon inside the inside that P. So imagine mo, P, tapos nilagay mo siya sa loob ng itong icon na to sa loob ng P. So ito ang anong gagawin nito? Ang gagawin ko sila na mangyari na gusto ko isi-center siya. So to make that possible, kailangan mo siya ilagay ng isang HTML tags. So center na siya. Okay? Now kung gusto mo itong palakihan lahat ng again sa mga walang experience sa HTML coding o HTML programming, lahat ng nasa top, lahat ng nasa top, yan ang i-apply niya una. Okay, naintindihan nyo? Ang lahat na sa top na tags, for example, P, di ba? So, tapos B. Now, see, color, red. So, see, walang color. So, ang mangyari dito, i-color niya to is as red, pula. Kasi kukunin niya tong sa taas. Kasi hierarchy, di ba? Hierarchy niya, titingnan mo na sa taas tapos sa baba. Pero ang unang ang mananalo lagi is yung nasa pinakababa. No? Yung ano ata ang the best example nito kung may jowa ka or may asawa ka, kung yung asawa mong lalaki nasa taas, yung asawa mong babae nasa baba. So, una masusunod yung lalaki. Pero kung sabihin ng babae, hindi, ito ang dapat. So, ang sa babae masusunod. So, laging ganon. Ganon din ang, ewan ko bakit ganon pagka-design ng, ng bootstrap, no? Parang ano lang din. Okay. So, again. So, ano yung HTML tags mo na sa taas na parameters, or we say properties. Tinatawag natin na properties. Let's say, text color is red. Okay. Text danger. So, I expect na susunod si B, na ang color ni B should be pula. The reason that, let's save that. Let's save this. And then, refresh. Wala nangyari, di ba? Kasi sabi ng asawa okay, gawin mo yung pula. No, hindi, bakit pula? Gusto ko ng brown. So, ang asawang babae pa rin masusunod. Kasi siya ang nasa pinakababa na. Now, if you want this to apply what is on the top, then kailangan mo itanggalin lang to. So, wala siyang kulay sa baba. So, meaning, i-apply na yung mga properties na sa taas. Okay? Simple as that. Sino pa bang hindi natuwa dyan ng HTML5? Okay. So, all of these properties, you can maintain this either on the bottom, on the final line, or on the top. So, kung gusto mo itong i-maintain on the top, and all this below on that, susunod. That it could apply on below properties. So, sa pangalawang properties niya. But there are some resistance, katulad ni H1, kasi si H1 is, meron siyang sariling property. Okay, so, this is a simple HTML5 para papaganda doon sa application natin. So, ang gagawin lang natin, we just need to just copy and paste on what we want. That's it. So, the rest of the information, like yung gusto natin i-display, atin yan. So, ibig sabihin, tayo ang nagme-maintain yan. But, the rest of this, like the buttons, ito mga buttons na to.
So, copy and paste mo lang to. So, I say buttons, these buttons. Ilagay ko pa siya sa each one. So, mayroon kong rin plus, may buttons pa ako. Okay? Na gusto ko palitan yung buttons na yan ng pangalan. I will say Google. So, magiging Google yan. Now, ngayon, kung gusto ko siyang hyperlink, so, I would just say like href. Okay. Now, another tag called href or hyperlink. On the href is required for the link kung saan mo natin siya papuntahin. I would say www.http www.google.com, then close. So say click here. Ito yung pinaka-bootstrap natin ha. Ilagay ko lang sa group chat natin. Ito. So ito yung pinaka-bootstrap natin kasi ito yung version 3.4.1. Okay? So i-save ko lang ha, tapos i-refresh ko. So nakita nyo, dito sa taas is a button and then sa baba is a hyperlink. Okay? So and different size ha, kasi ito H1, ito naman H3 and H4 and H3 ha? H3 and H4. Okay. Now, the highest the number, palit siya ng palit. Baliktad to ha, para tong parang Arabic lang to no? Ang baliktad to H1 pinakamalaki, H2 palit hanggang H5 ang maximum dito, o H7. Kasi sa akin kasi ginagamit ko sa premium hanggang lang ako, H6 nga ang gamit ko, hanggang H6 lang. So depende kasi sa depende sa premium na template na gagamitin natin. Gagamitin nyo pala. So H2, yeah, this H1, H2, H3 and H4. So palit siya ng palit. Okay? First is this is a button. Okay? Now, if I click, nothing is happen, it's because button used for special cases like submission of forms. There are properties that are required for buttons. Hyperlink, okay, this hyperlink is yung kung saan ka pupunta, saan mo pupuntahin, gusto mong, for example, for this case, I want to go for Google, so i-click ko to, sa Google ako dinala niya. Okay? That's hyperlink. Now, again, I can use the same class. This, sumubra pala sa oras natin, no? Okay, just give me 5 minutes. So, pwede natin gamitin yung class para din i-apply natin for the hyperlink. So, I would say this is the class. And then we just copy this and paste for the hyperlink. Then it should be, it look likely the same as the buttons. Pero iba naman siya na Okay? This is a button, this is the hyperlink, and this is the buttons. But kung titingnan nyo, is pare-pareho sila, wala nang pagkakaiba. The only difference is yung sa loob, kung saan, ano ang function na gagawin niya. So, a buttons is only trigger on specific actions, whereas an hyperlink is an action for the URL. So, kung saan ka pupunta. Okay? But the actions is the same on even kasi ito lang to class lang ang binago natin. Meron akong ni-share na documents to create a project. Sundan nyo lang yan. Now, that project that i-create nyo, I would expect that on the next meeting, we still have like 2 minutes maximum or 3 minutes maximum each, every one of you to present your project. Meaning, mag-share screen kayo, tapos papakita nyo natin sa lahat kung anong nagawa nyo sa initial project nyo. So, kung for example, meron kayong binago na kulay dito, or meron kayong dinagdag na text, or dinanggal nyo to, depende on anong gusto nyo mangyari sa main screen natin. Okay? So, pwede nyo lalagay ng heart, the same as what I did, or palitan nyo itong pangalan nyo, or palitan nyo ng buong teksto, lahat, anong gusto nyo mangyari. So, I want everyone to present at least maximum of 3 minutes each. So, before we start our session, kailangan nakabukas na yung
Visual Studio nyo at nakarana yung project nyo. Okay? And then I will just call everyone and to present your initial project.